Hello, good evening, magandang gabi po sa bawat isa. Good evening, good evening. Kumusta na po? Kumusta ang bawat isa? Okay. Tara, BS tayo. Amen, amen. Sige lang, salta ka muna. Sige lang, Sa lahat ng mga kapatira na nasa Amparo, hello, good evening. Lahat po ng mga nakikiconnect po dito sa amin, good evening din po. Lahat ng mga kapitbahay namin dito sa Santa Maria, good evening. Hello. Hello, Bacolod family, Argonza family, Pacola family, Sebastian family, sino pa ba? Benitez family, kila Carl, kila Granny, nabanggit ko ng Pacola family. Hello Mare and family, Maring Nila, sa mga nanonood, kila Ninang Ella na nasa US, sa mga friends si Pastor Vic, mga dati niyang kasama sa PLDT, hi, hello, good evening. Okay. Hello, magandang gabi at narito tayo sa maikling devotion. Okay. Ang tungkol sa pagpapatawad. Alam niyo, pag hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Ama sa Langit. Amen. Yan talagang paksa natin. Okay. You may disagree with me, pero kailangan nating pag-aralan to para matuto tayo. Ang Biblia po ay isang exam sa buhay natin, pero open notes. Bakit? Pag nagtanong, may sagot. Di ba, pag ang teacher nagbibigay ng questionnaire, walang sagot eh. Ikaw ang sasagot. Pero dito, alam mo na obviously yung lesson, pero may dating ang Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, sa mga pangyarihan sa lahat, i-bless mo lahat ng mga taga-subaybay. I-bless mo lahat ng mga nakakonect dito. At lahat ng kanilang prayer request, ibibigay mo. Kasi Lord, alam ko, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan, walang imposible sa iyo. At lalo-lalo na sa mga taong busy sa kanilang trabaho, pero nagkaroon ng panahon para makinig ng iyong salita, i-bless mo sila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alam niyo, kung ating pag-aaralan talaga ang Bible, marami tayong matututunan talaga sa kanila. Unang-una, ang Biblia ay punong-puno ng lesson. Kasi ako mismo, nagsasabi sa inyo, ang Biblia ay 100% correct. Right. Walang mali. Marami na akong nakausap, no? At sa aking na-experience, na sa panalangin, isang element na minsan nakakalimutan ng tao, puro hingi, puro thanksgiving. Alam nyo kung ano? Yung salitang, and forgive us our trespasses. Huwag mo nalagyan ng sound. Excuse me po. Ngayon, ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, huwag niyo masamain. Dahil mainit, binusan ko yung veranda. Mainit eh. Hindi naman tayo naririnig. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa one of the most important elements of prayer. Alam niyo kung ano? Naalala niyo yung Matthew 6, verse 9, and so forth. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Kita nyo lahat. Yan yung pattern ng prayer. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. This is one of the most important element ng prayer. Sa Tagalog, ito yung isa sa mga masustansyang laman ng totoong pananalangin. Maraming tao na nananalangin, pero bakit kulang? Hindi humihingi ng tawad sa Diyos, hindi rin humihingi ng tawad sa kapwa. Minsan nga kahit na ikaw ay tama, para lang mawin mo yung tao, ikaw na yung nagsosorry. Nagagawa niyo ba yun? Hindi.
ko patatawarin yun? Eh siya may kasalanan. Minsan nangyayari yan sa isang relasyon, sa mag-asawa, sa magkapatid, sa magpipinsan, sa mga magbabarkada. Para lang maako mo yung isang tao na naliligaw ng landas, parang may sakit, eh, madadala mo para wag mawala ng love. Pag hindi nakinig, hayaan mo na. Bakit ko sinabi yan? Meron tayong aral niyan sa Matthew 18. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, pag nagpe-pray, merong recipe o may menu si Jesus Christ na dapat natin sundin. Katulad dito, sa Mark 11:25. Mark 11:25. 25. Yan. Tagal. Basahin mo. At kailanman kayo'y nangak. Okay, ulit. Mark 11 verse 25. At kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo ng inyong Ama. O, nakita nyo? So, ang sabi, kung ating i-Englishin, medyo malayo yung Tagalog na yan eh. Pero pwede na. Pero may malinaw dito. Sabi rito, and when all of you stand praying, forgive if you all ought against any, that your Father also, who is in heaven, may forgive you of your trespasses. Dalawang salita ang importante dito. No? Una, forgive. Kung tayo'y tatayo o may tatayuan tayo para maangkin ang mga panalangin natin, gusto natin ng blessing, hindi lang literal na nakatayo. Pag meron kang tatayuan, when you stand praying, ang sabi ganito, kung kayo ay tatayo, ibig sabihin, nagpe-pray kayo, posture prayer, magpatawad. At kung meron kayong kaalitan, tingnan nyo yung pagkatagalog kaalitan kahit kanino, na ang inyong Ama rin na nasa langit ay magpatawad ng inyong mga nilabag. Trespasses. Pag tayo ay nagkakasala, may nilalabag tayong tao. Halimbawa, pag nanakaw, ano nilabag mo? Kanya yung gamit. Halimbawa, ninakaw mo, cellphone. Kailangan ibalik mo yung cellphone kasi ninakaw mo yun, hindi sa'yo yun. Amen ba? Ang gaganyan, pangit tingnan sa camera yan. Naintindihan mo? Naintindihan nyo ba? Ito ay hindi advice sa inyo. Advice sa atin lahat. Keskeho na kung pastor ka, bishop ka, o senador ka, presidente ka. Si Kristo nagsasalita, dapat galangin natin. Mahirap gampanan to kung wala tayong faith. Kung wala tayong paninindigan. Alam nyo, kung ako gagamit ng King James, take note, ginamit yung salita, when you stand praying. Ano ba ibig sabihin na pag nananalangin tayo nakatayo? Stand. Parang stand on the promises of God. Panindigan. Tayuan mo. Tama ba yung pagkatagalog? Tayuan mo ang iyong panalangin. Dapat magpatawad. Utos niya yan. Hindi niya sinabing, when you stand praying, please forgive if you ought against any. Ngayon, kung ako naman kayo at ang dami mo ng kaaway, halimbawa, nataon lang, wala kang kasundo sa buong neighborhood mo, at pinagsabihan ka na i-correct mo yung ugali mo, i-correct mo. Walang mawawala sa'yo, mas nakakaya yung nanindigan ka sa mali. Amen ba? Manindigan tayo sa tama. Sabi nga nito, tingnan nyo yung pagkatagalog ng isang version dito, pakinggan nyo. Yung updated Tagalog version. Kapag tumayo ka o kapag nanindigan ka
at mananalangin, kailangan mong patawarin ang kahit na anong mayroon kang laban sa kahit na sino. Nang gayon ay mapatawad din ang iyong amang nasa langit ang iyong mga pagsuway. Makita nyo? Sa ibang translation, pagsuway. Sa Ingles, Kasalanan. trespasses, sin. Pag sinabing sin, dalawa meaning niyan. Kasalanan at saka mali. Iba yung mali. Spelling pa lang, magkaiba na eh. Kaya napaka-importante. Pag ayaw magpakorek ng tao, alam mo, meron kang kilalang gano'n, layuan mo na. I-treat mo na siyang unbeliever. Publikano, sabi nga ni Kristo. Kaya, at kailangan man kayo'y nakatayong magsisipanalangin. Mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anumang labang kanino man upang ang inyong anak. Diba? Ang inyong, ano sabi? Kung mayroon labang sa ang inyong ama naman ang nasa langit ay patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. So, nakita nyo, no? May natutunan na naman tayo dito. Kaya, pagka tayo natutong magpatawad, nalagpasan na natin yung pagsubok. O, i-compare natin. Tingnan nyo, Luke 11:4, pagkatapos ng Matthew. Kulay pula. O, Luke 11:4. Tingnan nyo ha, may lang itong devotion natin kasi ayoko maubusan ng data kayo. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin, at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Kita nyo. Kailangan pag mayroong may atraso sa inyo, lalo na sa pera, kasi utang eh. Natutuwa lang ako. Matuto rin tayo magpatawad kahit na nakakainis. No, minsan ayaw talaga nananadya. Tapos iniimbita mo sa gawain, nandun yung solution, lalo na babaon. Amen ba? Amen? May ganun akong kilalang tao, lumalayo pa sa salita ng Diyos. Naninindigan doon sa reliyong mali, tinutulungan mo na. Tapos iwanan ka, hayaan mo na lang, patawarin mo na yun. Ganun talaga, may mga taong ang Diyos nila ay tiyan. Pero sa akin, baliwala yun kasi naranasan ko rin yung nagkaroon ng utang sa maraming tao. Minsan hindi ko naman inapprove, iba umutang, ako sa sisisi. Ganun din si Kristo. Kasalanan ng iba, kasalanan natin, siya ang sumalo. Isipin nyo lang yung ginawa ni Kristo, sinalo niya ang ating mga kasalanan. Amen ba? Amen. Kaya sabi niya, patawarin. Sabi sa Ingles, and we forgive us our sins. Ito yung Lord's Prayer sa Lucas eh. For we also forgive everyone that is indebted to us. And, tingnan niyo, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ang tanong ganito, ang pinagkaiba ng Mark 11:25, punahin nyo. Pag tayo nakatayo, ito yung prescription ni Jesus, hindi prescription ni pastor, hindi prescription ng reliyon, prescription ni Jesus Christ. Ang sabi niya, pag tayo daw ay may tinatayuan sa ating panalangin, number 1, magpatawad. Maraming nagpe-pray, Our Father who art in heaven, memorize pa eh. Pero hindi marunong magpatawad sa tunay na buhay. Mahirap magsalita, mangaral nito kung hindi mo naranasan. Kaya pag ikaw ay nagpatawad, siguraduhin mo, totoo ka. Huwag kang plastic, mababasa ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos ang Orocan Tupperware. Wala kang mangyayari sa'yo. Ano pa ba yung latest brand? Wala na bang ibang brand? Orocan lang, at saka Tupperware lang alam ko eh. Ayun, may Jolly. No? May Golden Box. Ayun, may Golden Box, may Jade. May Jade. May Live the Beat. Di ba yung mga ganon? So mga kapatid, napaka-importante magpatawad. Wala kang blessing. Hello. Wala kang blessing. Bakit? Hindi mo malagpasan eh. Paano ka patatawarin ng Ama? Bubutasan ka ng demonyo. Kasi hindi ka marunong magpatawad. Sa Luke 11:4, ang sabi, at patawarin mo ang aming mga kasalanan. Ito naman yung the Lord's pattern of prayer.
Akala nila pag sinabing Our Father, the Lord's Prayer, hindi po. Ang Lord's Prayer, yung prayer ni Jesus Christ, nasa John chapter 17. Tatalakayin natin yun next meeting, next Wednesday. Ang sabi, and forgive us our sins as we forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Paano ka aalisin ng Diyos sa masamang sitwasyon? Kung bakit niya binanggit, and lead us not into temptation. Ibig sabihin, kaya pala niya sinabi yon, pagkatapos natin magpatawad, nakapasa ka na sa level 1, sasagutin ng Diyos yung panalangin mo kasi nagpatawad ka. Yung temptation doon, pagsubok, tingnan nyo ha, basahin natin yung Tagalog. Ayan basahin nyo yung Tagalog. Sige. Ben, basahin mo Tagalog. Ano yun? Kasi sabi ko lang Luke 11, Oo. verse 4. Okay. Ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat aming pinatawad naman ang bawat may utang sa amin at huwag mo kaming ihatid sa tukso. Nakita nyo. Ang sabi diyan, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkautang sa amin. Ba't sinabi ni Jesus Christ yan? Para walang masilip na demonic force sa panalangin natin. Kasi ang sabi, and lead us not into temptation. Ibig sabihin, i-adya mo kami sa tukso o patungong tukso. Huwag mo kaming itungo sa tukso. Hindi ka pwedeng itungo sa tukso ng kaaway kung mismo ang Diyos hindi ka lalagay sa alanganin kung marunong kang magpatawad. Amen ba? Kaya maraming bumabagsak sa Christian life kasi ayaw nila talagang sundin. Ngayon, may nagtanong kay Jesus Christ. Ito, maganda itong topic na to eh. May lumapit. Pakinggan nyo to. Sige, basahin mo. Tagalog. 17:4. Luke daw? Luke 17:4. 17:4. Okay. Ito na po, Pastor. At kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw, laban sa iyo at makapitong magbalik sa iyo nang sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Ibig sabihin nun? Yung ba, sabi nung iba, kaya sinabi ni Jesus yung pangungunsinte, hindi po. Walang minuto o segundo dahil nasa laman pa tayo, tao lang tayo, gawa lang tayo sa alabok. Hindi tayo perfecto dahil sa ginawa ni Adan at Eva, hindi excuse yun. Dahil meron tayong free will o malayang pagpapasya. Dahil meron tayong ganon, may tendency tayo magkasala. Ngayon, ibig sabihin ba, kinukonsinti ng Diyos ang kasalanan? Kasi ang sabi dito, kung siya'y magkasala at laban sa'yo ng 7 beses sa isang araw, at 7 beses bumalik sa'yo at sinabi, nagsisisi ako. Ano sabi niya? I suggest you forgive him. Hindi. Ang sabi niya sa New English Translation, you must forgive him. Dapat mo siyang patawarin. Pero hindi niya sinabing konsintin mo. Kasi ang interpretation ng iba dyan, meron nga dyan mga pare, mga pastor. Ang interpretation nila, pag gumawa ka ng kabalastugan, patawarin mo ng patawarin. Tandaan nyo, sa Galatians 2:20, kung ano man ang hasikin natin, siyang aanihin. So kung tuwing tayo nagkakasala 7 beses, hindi pwedeng hindi natin pagdusain yun. Yes, patatawarin tayo, pero may parusa. Hindi kasi alam ng tao yan eh. Akala nila, pag sinabi ni Jesus na 7 beses sa isang araw, 7 beses sa isang araw, lalapit sa'yo, humihingi ng tawad.
Hindi ibig sabihin, yung kasalanan parehas. Hindi rin sinabi magkaiba. Pero ang sinabi, basta nagkasala ng 7 beses sa'yo, patawarin mo. So, bawat pagkakasala, kailangan pinapatawad. Pero take note, hindi sinabing hindi paparusahan. Kaya ang Diyos hindi nagkukonsinti ng kasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. Iba yung nananadya sa hindi sinasadya. May dalawang klaseng kasalanan eh. Sinasadya at di sinasadya. Kaya pag nanadya ka, siguraduhin mo, kaya mo yung parusa. Kasi kala nila pagka ganun lang sinabi ni Jesus, ganun-ganun lang eh. Naintindihan nyo ba yun? Kaya sabi rito sa Tagalog version ng updated, kapag nagkasala siya laban sa iyo ng 7 beses sa isang araw at 7 beses na bumalik sa iyo na sinasabi, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Tingnan niyo yung term, dapat. Hindi lang sinabing nagsisisi ako, siya'y patawarin. Walang ganun eh. Ang sinabi, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Wala naman tao dito hindi nagkamali eh. Meron nagkakamali, sinadya. Meron nagkakamali, hindi sinasadya. Okay. Ngayon, ang ginasabi ng Diyos dito, wala naman sinasabing sinasadya at hindi. Ang sabi, bawat pagkakasala, pag lumalapit sa'yo, patawarin mo. Alam nyo kung ano ibig sabihin talaga nito sa Hebrew? Pakinggan nyo ha. Hindi naman literal na 7 beses nagkasala, 7 beses paulit-ulit. Pag ang isang tao nagkasala at halimbawa sinabi niya, patawarin mo ako, ninakaw ko yung cellphone mo. One time, tapos pinatawad mo. Inulit, nagnakaw ulit ang cellphone. 7 beses. Sa tingin nyo, ano yung patatawarin ng Diyos yun? Paulit-ulit, nagnanakaw ng cellphone? Ay, syempre, hindi patatawarin yung pangungunsinti yun. Ang sinasabi ng Diyos dito, magkakaibang sitwasyon na kasalanan. Meron kasi sinasadya na talaga. Halimbawa, patawarin mo ako, ninakaw niya yung 50 pesos. Patawarin mo ako, nagnakaw ulit ng 50 pesos. 7 beses nagnakaw ng 50 pesos. I-multiply mo, 7. Magkano na yun? Nananadya na yun. Sa tingin mo, yung pagsisisi niya ay totoo o hindi? Sagutin nyo. Yung kanya bang pagsisisi ay totoo o hindi? Ibig sabihin, yung kanyang pagsisisi ay hindi totoo. Yan ang sagot dito, mga kapatid. Kaya sinabi ni Jesus yung bating yan. Ngayon, ang katibayan na tayo ay nagpatawad sa kasalanan, alam nyo kung ano? Maging kind. Maging maayos sa pakikitungo. Huwag kang kumibo, pero maganda pa rin dapat ang pakikitungo mo. Sabi niya rito sa Ephesians chapter 4, verse 32, yung sinasabi ni Pablo, and be kind to another, tender-hearted, forgive one another, even as God, for Christ's sake, has forgiven you. Kumbaga napanood ko yung, alam ko mali yun, pero minsan totoo eh. Paraanin mo na to, ibalato mo na sa akin. Kasi si Kristo naman, alang-alang kay Kristo, pinatawad naman niya tayo. Bakit hindi natin patawarin tong taong to? Pero pag nananadya na, patawarin mo pero face the consequences. Kailangan anihin mo yung parusa. Kaya sabi rito sa Tagalog, maging mabuti sa isa't isa, maging mahabagin, patawarin ang isa't isa, katulad ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ikaw pa. Siya yung nasa posisyon. Kaya lang, may mga tao talaga na nilalagay nila ang posisyon
sa kamay nila ang gusto ng Diyos. Mali yun. Dati galit din ako eh. Bakit ko ba pakikinggan yan? Para yatang ang hirap niyan. Hindi mga kapatid. Hindi sinabing konsintihin mo yung ginagawa nung nagkasala. Nagets nyo? So, ganun ang pagkatagalog nun. Tapos, ito na po yung huling verse na ito po ay tip kahit na sociologist, kahit sa practical na buhay. Kahit na galit ka ron at pinapansin ka, pansinin mo lang. Pero huwag ka munang mamansin. Kasi mahirap naman yung ikaw na nga ang tama, ikaw pa magsusuyo. Huwag naman ganun. Pangungunsinti yun. Sa human terms. Ito yung tip. Sabi rito sa Colossians chapter 3 verse 13, Colossians chapter 3 verse 13, sabi sa English, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, also do ye. Yan ang hirap pag tayo nasa advantage position, nagmamalaki tayo. Wag. Dapat nga, minsan nga yung isang incident, minura pa yung anak ko. Ano ginawa ko? Nanahimik ako. Pero nakita nyo naman yung power ng Lord. Sino gumante? Huwag kang gumante. Si Lord ang gaganti. Wala tayong karapatan. Kasi ang gusto ni Lord, naagrabyado tayo, siya gaganti. Tiyak yun. Wala pa ako nakitang sinabi ng Bible, yung sinabi niyang, vengeance is mine, saith the Lord. Huwag mong ipagpe-pray na mapahamak ka sana. Huwag. Isumbong mo. Huwag kay tulpo. Hindi ko nga iboboto yun eh. Ang iboto ko, si Jesus Christ. Doon mo isumbong. Tiyak. May action yun. Amen ba? Amen. Mahirap mag-rely sa tao kasi ang tao nagbabago-bago eh. Mga politiko nagbabago-bago. Lalo na mag-e-eleksyon. Maraming balimbing. Pero ang Diyos, galit sa balimbing. Oo. May sitas tayo dyan. No? Idudura niya. Ang taong alanganing malamig, alanganing mainit. Ayaw niya yung gano'n, maligamgam. Ang gusto ng Diyos, kung mainit ka, mainit ka. Kung malamig ka, malamig ka. Mahirap talagang pakibagayan ang mga taong taglamig. No? Yung balimbing. Ayaw po ng Diyos yan. Kaya yun doon sa parable, doon sa Matthew 18, mapapansin nyo, ayaw ng Diyos yung hindi naninindigan. Kung tayo ay pinatawad, dapat matuto tayo magpatawad. Meron ako isang last citas, yung Matthew 16:18. Matthew 16:18. Ay, 16:18 pala. Sorry. Matthew 16 verse 18. Sabi niya, I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against this. Upon this rock, tinuturo niya yung katawan niya. Marami nag-i-interpret si Peter daw yung Pope dahil yun ang version ng iba. Actually, si Peter ang kinausap ni Jesus Christ during that time. Kaya merong lesson to. Huwag natin pag-usapan doktrina ng ibang tao. Yung tinuturo lang ng Biblia. Basahin mo yung Tagalog. Sige. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa ng laban sa kanya. Kung ang katawan natin ay katawan ni Kristo, bahagi tayo ng katawan ni Kristo, hindi tayo gayang galawin ng impyerno. No? Alam niyo kung ano sikreto? Bukod sa pananampalataya, matuto tayong magpatawad. Sabi sa verse 19, basa. Verse 19. Wait lang po, Pastor, kasi kung saan napupunta yung cellphone ko, yung apps. Sabi rito, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loose in heaven.
Kita nyo? Ibig sabihin, may power ang isang Kristiyano na magpalaya sa mga taong may atraso sa kanya. Ibig sabihin, kung ano yung gagawin natin sa lupa, siyang mangyayari sa langit. Halimbawa, you bound whatsoever you bind in earth. Halimbawa, sama ng loob. Naka-record yan dito sa earth. Buhay ka pa. Mangyayari sa langit. Hindi ka nagpatawad. Impyerno. Nag-gets nyo? Sabihin, yung mga prayer mo, baliwala. Puro sama ng loob. Galit. Puot. O, anong bang kukuha mo sa prayer mo? Kaya sabi niya, kung ano itali mo sa dito sa lupa, siyang mangyayari. Hindi yung sa langit, itatali, mangyayari sa lupa. Mali. Ayan o, Bible na nagsabi, si Jesus ang nagsalita. Kaya napaka-importante po ng pagsisisi sa kasalanan. Ang isa doon, hindi nagpapatawad. Maganda ba yung lesson natin, mga kapatid? Sabi niya rito, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Ito ang susi, magpatawad. Susi sa karya ng langit, matuto magsisi ng kasalanan, Amen. Matuto rin magpatawad. Kaya nga yung sinabihan si Pedro, dahil alam ni Lord, balimbing si Pedro, nung inaresto si Kristo, di ba sabi ng mga tao, kilala kita, isa ka dun sa sumama dun sa Galilea na. Hindi ko siya kilala, di ba dininay niya, pinagkaila niya si Kristo, hanggang naipako. Tama ho ba? Minsan, pinagkakaila natin ang Diyos sa pamamagitan ng hindi pagpapatawad. Pangalawa, hindi nagsisisi sa kasalanan. Tayo manalangin at magsisi ng kasalanan. Kung kayo nakakonect dito, huwag kayong ma-offend. Walang personalan. Pag maraming tao may iwas na sa'yo, ibig sabihin may problema ka. Minsan naman, hindi ikaw. Nanindigan ka lang sa tama. Yun ang importante. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, binigyan mo ng susi sa karya ng langit ang lahat ng tumanggap sa'yo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng tumanggap sa'yo, binigyan mo ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya merong kapangyarihan, may power. Kaya kung di sila magpapatawad ng kasalanan ng mga may atraso sa kanila, o kaya sila naman, Panginoon, ay may atraso na humingi ng tawad, hindi mo rin patatawarin. Ngayon, Lord, nilalapit ko lahat ng kaluluwa na merong pagdadamdam, may pasakit, may pinagdadaanan, hirap magpatawad. Paalala mo sa kanila na ikaw, Jesus, ay nagpatawad lang din sa kanilang mga kasalanan. Amen. Kagaya ng ginawa mo sa akin. Amen. Magpatawad, magpalaya, para maging magandang relasyon sa iyo, O Diyos. Dahil kay Kristo, nililigtas mo kami, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan, ginawa mo kami mga anak ng Diyos. At ngayon, Lord, kung sino man na nakakarinig ng katuruan nito, let them be blessed. Sapagat, Lord, sabi mo, binigyan mo ng karapatan ang bawat Kristiyano na magtali at magkalas ng tali patungkol sa kasalanan. Amen. Whatsoever you shall bind in earth shall be bound in heaven, and whatsoever you loose on earth shall be loosed in heaven. Kung kinalag mo ang tali ng sama ng loob, kinalag mo ang tali ng pagpapatawad, makakalas din sa langit. Mga kapatid, ito po ang panahon ngayon ng pagbabago. Ang totoong pagbabago ay sa puso ng tao. Kahit na ano ka, kung totoo kang nagbago, lalo na yung mga politiko, kung makakarinig nito, umalis na kayo sa politics kung magkakasala lang kayo sa Diyos. Amen ba? Amen. Kung kayo ay magkakasala sa Diyos, mauulingan ang inyong mga kamay. Pag malapit kayo sa kusina, I would advise, quit that politics. Pero kung makakatulong ka, kagaya namin, maliit na church, tutulungan nyo, ay pagpapalain kayo. Pero kung tutulungan lang ninyo yung malaking church, ay nasa sa inyo yan. Hindi naman ako materyoso. Amen ba? Amen.
Kaya sabi rito, I will give unto thee the authority. Di ba pag sinabi ni susi, ikaw lang ang magbibigay na, alam nyo ba na kayo may karapatan magdala ng tao sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus kung kayo ay talagang totoo sa Kanya. Kasi maraming tao ngayon, sinasabi nila, Kristiyano sila, pero hindi marunong magpatawad, hindi marunong magparaya. Pagka ganun ka ng ganun, hindi ka totoong Kristiyano. Meron lang ako isang naalalang awitin, kaya lang, hindi ko alam kung nandito sa cellphone ko. Kasi yung laptop ko, ginagamit ng bunso ko. So, maganda siguro yung maalaman natin itong kantang to. I hope meron pang kanta to. So, wala na nga. So, ang aking, aking masasabi sa inyo, maging banal tayo, maging banal na tahanan tayo, kung tayo ay talagang desididong magpatawad, humingi ng tawad, magparaya, para tayo ay palalayain ng Diyos mula sa kadena ng demonyo. Ialay natin o recommit natin ang ating sarili. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dito muna tayo, Del. Kasama mo ko dito. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, ang inunting lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay iyong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi na kaya ng rapag sa loob, mamaling hiyag, ginintong niluko, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, akong hinihiling. Mga kapatid, para maging katanggap-tanggap tayo sa Lord, ito na ang panahon na dapat kay Lord na tayo. Amen. Amen. Kasi kung hindi tayo ay hindi magiging tapat sa Kanya, hindi rin siya tapat. Yes. Kaya lang talaga sinabi ni Lord, kahit hindi tayo tapat, nanatiling tapat si Jesus Christ. Kung nga pala, no, meron po akong sasabihin sa inyo, kung kayo po ay nanonood dito ng live, sinabi ni Lord, kahit hindi tayo tapat. Kaya ang importante ho, magpadala po kayo ng prayer request, i-PM nyo ako via messenger o kaya sa cellphone 0920-625-7457. Yun lang po. At kung kayo ay pinagpala ni Lord, pwede po kayo magpadala rin ng GCash dun din sa number na yun. 0920-625-7457. Yan po ang aking GCash account. Pero isama nyo yung yung screenshot para alam ko kung kanino galing at ano yung pangalan nyo kung magpapadala kayo. Amen? Amen. Yun po yung ginagamit namin, mga pamasahe, pagkain, para makatulong din kami doon sa sponsor ng bahay, ng bilas ko. Siyempre, gusto rin namin magbigay ng pagkain. Minsan, nag-aabot kami pamasahe para sa YP, pamasahe rin namin ni Del, doon namin kinukuha, pandagdag lang. Kaya mga kapatid, binibless ko kayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu kay Kristo Jesus. O Yahweh, bless mo sila in Jesus Christ's name. Amen. Amen.
Bye po. Paki-off, ma'am. Bye. Bye-bye. Bye-bye. God bless us Bye-bye. all. Finish.